Itong smartphone na to malalaro mo ang Genshin Impact at Warzone, ganun to katindi. Top smartphones under 8,000 pesos. Dahil alam ko na marami sa inyo ang naghahanap ng quality smartphones na hindi masakit sa bulsa, kaya naman ngayon pag-uusapan natin yan. Una, andyan ang Itel P55 5G. Sa display meron tong 6.6-inch HD Plus IPS LCD 267 ppi at 90Hz refresh rate. Naka MediaTek Dimensity 6080, 6GB RAM, 128GB storage at expandable up to 1TB. Ito naman ang performance pagdating sa gaming. Sa ML available ang super frame rate at ultra graphics. Sa ganitong setting malalaro mo naman ng maayos at umaabot ng 90 FPS at nag-average ng 86. Pagkatapos ng isang game, nasa 39 degrees ang temperature. Sa PUBG, malalaro mo ang balance at ultra frame rate. Wala ka din magiging problema, although may pag-drop ng FPS sa simula ng laro pero nag-average naman ng 37 at nasa 39 degrees ang temperature. Kaya din ito ang mabigat na game gaya ng Genshin Impact. Since may kabigatan na ang laro na to, I suggest na ilagay mo na lang sa low graphics at 60 FPS para makapaglaro ka ng maayos. Dito makikita mo na may FPS drop pero nag-average naman ng 43 at temperature na 42. Sa CODM available ang medium graphics at high frame rate at consistent tong nagbibigay ng 59 FPS. Sa camera meron tong 50 megapixel main at 8 megapixel selfie. At ito yung sample photo. Since iba-iba tayo ng gusto pagdating sa cam, ikaw na ang humusga kung papasaba sa'yo yan. Ito din yung sample video. Meron tong 5,000 mAh battery at 18 watts charger at yung kanyang highlight na 5G. Ibig sabihin kung 5G capable yung area at SIM mo, makakakuha ka ng mas mabilis na internet connection. Mabibili mo ang 6GB RAM at 128GB storage sa presyong 5,499 pesos. By the way, sa dami kong nakukuhang comment tungkol sa smartphone at gusto kitang tulungan, kaya naman gumawa ako ng FB group na Smartphone Tips by Mas Mobile. Search mo lang sa FB, mag-join at i-comment ang problema mo about smartphone para magawa natin agad ng video. Ang susunod na mare-recommend ko ay ang Redmi Note 13 4G. May 6.67-inch Full HD Plus AMOLED 120Hz refresh rate, 395 ppi at Gorilla Glass 3. Sa ating listahan, ito yung may pinakamagandang display kaya bagay ito sa mahihilig manood ng movies. Naka Snapdragon 685, 8GB RAM, 128GB storage at micro SD slot up to 1TB. Sa gaming performance, malalaro mo din ang Genshin Impact basta naka low graphics at 60 FPS. Naglalaro naman ang FPS mula 30 hanggang 40 at 40 degrees naman ang pinakamataas na temperature. Sa PUBG naman ang recommended setting ay smooth at high frame rate at makukuha mo ang consistent na 30 FPS. Pagdating sa CODM, mas maganda din na ilagay sa low graphics at high frame rate at dito mamimaintain niya yung 60 FPS. Sa ML malalaro mo ang high frame rate at ultra graphics at kadalasan naman ay nasa 60 FPS din. Hindi mo malalaro dito yung Warzone. Huwag kang maglala, kung Warzone ang nilalaro mo, meron pa akong mare-recommend sa'yo. Meron tong 108 megapixel main camera at 16 megapixel selfie camera. Ito yung sample photo at sinama ko na din yung 13 Pro Plus at Note 13 Pro para mas matimbang mo kung ano yung papasa sa'yo. At ito naman yung sample sa video. Bago tayo magpatuloy, ito nga pala ang Mask Mobile at ako ang inyong mobile coach. Nagbibigay ako ng smartphone tips at recommendations. Kaya kung kailangan mo ng tulong, mag-subscribe at i-comment ang problema mo para ma-guide kita. Ngayon, magpatuloy na tayo. Sa battery, meron tong 5,000 mAh at 33 watts charger. May presyong 7,499 pesos. Sa huli, andyan ang Itel RS4. May 6.56-inch IPS LCD 120Hz refresh rate at 269 ppi. Naka Helio G99 Ultimate, 8GB RAM, 128GB storage at expandable up to 1TB. Itong smartphone na to malalaro mo ang Genshin Impact at Warzone, ganun to katindi. Sa Genshin Impact, ang recommended ay low at 60 FPS para malaro mo na maayos at kadalasan nasa 32 FPS at temperature na 40. Pagdating sa Warzone, ilagay mo sa low at uncapped FPS. Yung ganyang setting, maaabot mo ang 21 hanggang 29 FPS. Sa PUBG, ilagay mo din sa low at ultra frame rate at makukuha mo ang average FPS na 38. Sa ML, andyan ang high frame at ultra graphics. Ang average FPS naman ay 57 at temperature na 40. Meron din tong 50 megapixel main
camera, 5,000 mAh battery at 45 watts charger. Ito ang may pinakamataas na charger sa ating listahan at may kakayahan sa bypass charging na ang ibig sabihin ay safe mong magagamit ang device kahit na naka-charge. Mabibili sa presyong 6,298 pesos. Nasa description na din yung links kung saan mo ito mabibili. Again, ang mga smartphone na napili ko ay kayang laruin ang mga games na nabanggit ko. Pero lagi mong tatandaan na isa lang tong budget phone kaya limited lang ang makukuha mong FPS, graphics at performance. Kung naglalag ka sa ML, matutulungan kita.